Amen po ba? Marami kang bayaran, magpuri ka lang sa Diyos. At makinig ng mainam. At ibibigay sa iyo at isisiwalat kung nasaan yung iyong kayamanan. Kaya nga ating unawaing mabuti, it's not all about money. It's about faith in relationship with the Father, the Son, the Holy Spirit. Kaya nga po ating tignan, 1 John chapter 5 verse 1. Tandaan mo, kung ikay Kristiyano, hindi mo po maiiwasan ang pagsubok. Sabihin mo sa iyong katabi, kung ikay tunay na Kristiyano, hindi mo maiiwasan ang pagsubok. Pero makapagtatagumpay ka pagdaan mo sa pagsubok. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth Him that begat, loveth Him also that is begotten of Him. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. Sabihin mo nga si Jesus ang Kristo. Hindi ka ba nautal? Si Jesus ang Kristo. Anak ka ng Diyos. And everyone that loveth Him that begat, loveth Him also that is begotten of Him. Ang sino mang iniibig ang Ama, hallelujah. So pag inibig mo ang Ama, iibigin mo rin ang anak. Pag inibig mo ang anak, iibigin mo ang Ama. Tama po ba? At ang sabi sa verse 2, by this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. Bakit po ang verse 2, by this we know that we love the children of God? Ano po ang ibig sabihin? Because I believe that Jesus is the Christ. Hallelujah. My believing that He is the Christ is for the benefits of those around me. Hello? So I will keep on declaring that Jesus is Messiah. And that declaration that is in continuity shows that I love you. Habang ipinapahayag mo that Jesus is the Son of God, that Jesus is the Messiah, then you are loving the children of God. When we love God and keep His commandments, I love Jesus, I love the Father, I keep His commandments to declare that Jesus is the Son of God. Kaya pinarangalan ng Panginoon si Pedro. Arang sabi niya sa Matthew 16:16, nagtatanong siya, sino ang sabi ng tao tungkol sa akin? Sino raw ako? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. So if you believe that He is the Christ, the Son of the living God, then you are a child of God. Pinarangalan siya ng Panginoon sa verse 17. Ano po ang sabi? And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. The moment that you declare by or with your mouth that Jesus is the Son of God, then you are a child of God. And that truth is revealed only by the Father Himself. Amen. Kaya sa 1 John 5 verse 3, ano po ang sabi doon? At ang sabi po doon, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Hindi po nakahihirap ang kanyang mga utos dahil simple lang ang kanyang utos. Loving God is believing that Jesus is the Son of God. Amen po ba? I believe that Jesus is the Son of God. He is my Lord. I love the Father by declaring that Jesus is the Son of God. And He is my Lord and my Savior. Verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faiths.
How shall we overcome the world? Our faiths. And what is our faiths? Our faiths is that we believe that Jesus, paulit-ulit po, from verse 1, yun po ang contextual exposition. Paulit-ulit pong sinasabi natin that Jesus is the Son of God, period. And because He is the Son of God, then He is God. Hello. And because He is God, He is with us. Because the three distinct qualification that He is God, He is omniscient, He is all-knowing, He is omnipotent, He has all power, He is omnipresent. Kaya siya kasama ko araw at gabi. Kaya wala akong katatakutan dahil ang labanan ko ay labanan niya. Hindi ninyo naintindihan. Wala kang dapat katakutan dahil ang makikipaglaban sa mga kaaway mo ay siya because you believe that He is the Son of God. And that is our faith. We are always victorious because greater is He that is in us than he that is in the world. Hindi tayo gagamit ng formula. Basta sasabihin natin that Jesus is the Son of the living God, the Son of God. Kaya nga po, kung ating uunawain, magpakaalab ka sa salita ng Diyos. At laging magbasa ka ng Biblia dahil ang buong Biblia ay salita ng Diyos. The whole Bible is the Word of God. Wala ka pong pipiliin dito dahil ito ay lahat ay makapangyarihan. Kaya nga, magsanay po tayo na maging maalab sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Pinagpala ang nagkakabisa ng salita ng Diyos. Pinagpala ang bumabasa ng salita ng Diyos, ngunit higit na pinagpala ang isinasabuhay ito. Kailan mo tatanggapin ang pagpapala sa pagsasabuhay? Kung madali po ang pananalig, if faith is easy, then every one of us will be mightily to overcome and to have day after day conquest of all the odds of life. Kung madali po ang pananalig, sapagkat ang pananalig po ay sa tindi ng iyong kirot, mananalig kang ikay pinagaling ng Panginoon. Hello? Sa tindi ng iyong dami ng bayaran, mananalig kang tinustusan ka ng Panginoon. Amen po ba? Kaya iilan po ang nakakausad dahil iilan ang tunay na nananalig ng hustuhan at lubusan. Ulitin kong muli, madali pong magpuri kapag may nagbigay sa iyo ng pera. At madali pong magdiwang, praise the Lord, talagang mahal na mahal ako ng Diyos. Ang ibig man sabihin, pag walang dumating na pera, hindi ka na mahal ng Diyos. Hello? Sa pagpapala o pagkabalam ng pagpapala, ako'y iniibig pa rin ng Diyos. Kaya kung hindi pa dumarating yung aking inaasahang pagpapala, may gagawin akong iba pa na maaaring nakaligtaan ko dahil makakaligtaan mo yung mga dapat na inuna mong gawin pag marami ka ng pera. Kung ngayon wala ka pang pera, hindi ka na maalab sa Diyos, lalo pag nagkapera ka, hindi ka rin magiging maalab sa Diyos dahil ikay maglilima yon. Tingnan mo ang iyong katabi. Hello? Ang pagpapala po'y darating kung sa ngayon ikay maalab na sa Diyos. Nakukuha niyo po. Hindi mo mahihikayat ang iyong mga kamag-anak sapagkat hindi nakikita sa iyo ang iyong pananampalataya. Hindi magpapapanalangin sa iyo ang iyong mga kamag-anak na may sakit dahil hindi nakikita sa iyo dahil ikaw pa ang una sa drugstore. At sasabihin mo, ang Diyos ay dakilang manggagamot. Pero santambak ang iyong reseta. Hello, hindi ko po sinasabing masama ang uminom ng gamot, hindi po. Ang sinasabi ko po ay isabuhay mo yung iyong pananampalataya. Isabuhay mo yung iyong pananalig na sa Hesus Kristo ang iyong dakilang manggagamot. That Jesus is the greatest healer for all times. Pastor, mahirap baka ako'y mamatay.
Abay, di maganda pag tayo namatay, na nagtitiwala sa Kanya, kaysa tayo buhay na tayo pabago-bago ang pagtitiwala sa Kanya. Mabuti nang mamatay na nagtitiwala sa Diyos, sa mabuhay ng mahaba, na aandap-andap ang iyong pananampalataya. At habang ikay nagtitiwala sa Diyos, haba ang iyong buhay dahil ang Diyos ang ating buhay at ang Diyos ang haba ng ating mga araw. Do not squander your opportunity to trust Him. Huwag mong sayangin, huwag mong dispalkuhin yung pagkakataong magtiwala sa Kanya. Huwag mong laging hinahagod ang iyong mata na parang hindi dakila ang iyong Panginoon. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sabihin mo, gamitin mo ang pananalig mo. At ito ang sasabihin ko sa inyo, ang pananalig ay hindi salbabida. Ang pananalig ay kasangkapan at kapangyarihan para tayo ay umangat. Only the violent shall take the kingdom of heaven by force. Amen po ba? Hindi ho pwede ang pakikipaglaro sa dyablo. Kailangan ikaw ay matapang, kaya ang sabi ng mga alagad, nung sila ipagbawalan, wag ninyong ipapangaral ang pangalang Jesus dahil pag ipinangaral ninyo, kayo'y dadakpin at ikukulong. Arang sabi niya, sino ang susundin namin? Ang tao o ang Diyos? Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.greggurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Aniyahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggurante.com. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.greggurante.com. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At sila'y umiyak sa Diyos, kami po'y pinagbabantaan, Panginoon, pero kami bigyan mo ng katapangan at matapang kaming susulong upang ipahayag, upang ipangaral ang iyong salita. Kapatid, faith is a demonstration of your courage and bravery. Ang pananalig po ay pagpapakita ng iyong katapangan at lakas ng loob na magtiwala ng lubusan at hustuhan sa Diyos. Sukdo lang pagtitiwala dahil ang nagtitiwala sa Kanya hindi mapapariwara. Ang nagtitiwala sa Kanya hindi mapapahiya. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel,
Sapagkat habang siya nangangaral, siya ay walang karangyaan na katulad nung mga nasa kanyang paligid. Pero siya nagpatuloy na ipangaral ang mabuting balita. Kaya ano sabihin ng isang bishop from Iloilo sa aming pagpupulong, ang sabi niya, bakit kayo lang ang tele-evangelist na mahirap? Ako'y napangiti. Dahil ang yaman ko ay ang Panginoong Hesukristo. Ang yaman ko ay ang Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Hesukristo ang nagdaragdag ng mga oras sa himpapawid. Hindi ninyo narinig. Ang yaman ko ay ang Panginoong Hesukristo at siya ang nagdaragdag ng oras sa mga himpapawid. Kaya kung ang yaman mo ay Panginoong Hesukristo, walang masasayang na pera na sa iyong kamay, ito ay uunlad. When you pray for money, you have great responsibility on how to handle and manage that money in a right manner. Mas maraming pera, you are accountable. Magtutuos tayo sa may-ari ng pera. Saan mo ginamit yung 100 milyon na ibinigay ko sa iyo? Hello? Nandun po, ibinaon ko sa lupa. Bakit mo ibinaon sa lupa? Baka po maubos. Pero laging tandaan mo, when you give, it will be given back to you. When you use the blessing that God allowed you to receive, that blessing is secured and protected. Nakukuha niyo po? Tingnan mo ang iyong katabi. Hindi ka pinagtitiyagaan ng Diyos. Hindi ka pinagtitiisan ng Panginoon. Kaya ikaw at ikaw ang laging nakikita niya sa revival dahil malaki ang pananalig niya sa iyo. Jesus has great faith in you. Nakukuha niyo po. Alam niya. Kaya huwag kang tutulad sa iba. Uy, ang galing-galing naman. Gusto ko ganun din ako. Huwag kang kukopya. Dahil pag kumopya ka, hindi mo mapapantayan yung kinopya mo. Ikaw ay may pagkatawag na sa iyo at dun sa iyong pagkatawag, nandun ang iyong anointing at dun sa anointing na yung personal na sa iyo lamang at ikaw lamang makagagawa noon. Walang pwedeng gumawa nung iyong calling, ikaw lang. Sabihin mo, walang pwedeng gumawa nung pagkatawag mo, ikaw lang. And the anointing, the power of the Holy Spirit will be commensurate to that call. At hindi ka masisiro. Lagi kang iaangat ng Panginoon. Kaya nga po, habang ako ay, alam mo, ganito ngayon akong mag-aral eh. Cellphone, may Bible ang aking iPad at ang aking cellphone. May hawak akong Biblia. Alam mo, ang titingnan ko, yung mga aklat ng buong Biblia. From Genesis to Malachi sa Old Testament, from Matthew to Revelation. At habang ako ay nakahiga, at madalas ako'y nakahiga at nakakatulog sa kaligayahan. Pag laging iniisip mo ang Diyos, makakatulog ka. Hindi dahil ang diablo ang nagpatulog, dahil ang sabi ng Biblia, pinatutulog niya ang kanyang mga mahal. Hello, kung ikay nananalangin, nakatulog ka, hindi ka, wala ang diablo nung ikay manalangin dahil ikay puspos ng banal na espiritu at ikay balot ng dugo ng Panginoong Jesucristo, pati kwarto at bahay mo. Ay paano makakasingit ang diablo? Kung ikay nakatulog, hindi kasalanan yon dahil siguro ikay puyat, siguro ikay maraming ginawa kaninang maghapon, hindi kasalanan ang makatulog habang nananalangin. Nakukuha niyo po. Yung iba kasi hatol ng hatol. Kayo! Malakas ang boses. Hindi naman kayo nananalangin dahil kayo natutulog ka pag kayo ay nananalangin. At sasabihin ko sa kanya, brother, ako yun. Salamat at alam mo, ng isang nananalangin ay makakatulog at magigising na muli sapagkat pinatulog si Abraham para ang revelation na ibigay. Basahin mo sa Genesis 15 at 17. Pinatulog si Abraham dahil nung gising siya, hindi siya makarinig at makatanggap ng kapahayagan. Doon sa siya'y tulog, pinatulog din si Solomon at sa kanyang pagtulog doon siya pinagpahayagan ng pangarap. Kaya kapatid, umpisahan mo sa panalangin at pag nakatulog ka,
sasabihin ng banal na Espiritu, ang magiging panaginip mo, hindi ikay nasa ataol. Ang magiging panaginip mo, ikaw ay pinagpala ng Diyos at ikay iaangat ng Diyos. Amen po ba? Pag ikaw ay nakita mo ang sarili mong nasa ataol ka, ang ibig sabihin, ikay tatagal ng 120 years. Hello. Sabihin mo salamat at ako'y nakadalo. Ang araw na ito ay araw ng mga puso at ang araw ng mga puso ay puso ng Diyos na nagmamahal sa iyo at sa akin. Amen! Hallelujah! Kaya hinahagod ko ang mga aklat dahil hindi naman ako mahilig magbasa dahil ako'y naging maalab lang sa salita ng Diyos mula noong 1977. Kaya hindi ako masyadong maalab. At pag tinignan ko ang Genesis, ang naaalaala ko agad ay si Abel. Si Abel ay namatay dahil kinainggitan. Pero ang sabi ng Diyos, tinanggap ko ang alay ni Abel dahil tama ang kanyang puso. Hello. Kaya ikaw, sabi niya, anong pangalan ng kapatid ni Abel? Anong Kain? Purihin ang kinain ng inggit. So, dito ang sabi niya, ikaw ay nasa kaparusahan at magpapatuloy ang parusa sa iyo. Pero ngayon atin pong unawain, ano ang gusto mo? Ugali ni Cain o ugali ni Abel? Ni Abel. So, ang susunod na naaalala ko sa Book of Genesis ay si Enoch. For 365 years, nabuhay si Enoch. At sabi ng Biblia, nabuhay siya, na pinararangalan niya ay ang Diyos. At siya dinagit ang unang na-rapture. So naniniwala ka bang may pagdagit na darating? Ang ikalawang dinagit ay si Elijah sa pamamagitan ng karwahing apoy. Kung yun ay nangyari, mangyayari din sa darating na panahon, ikaw at ako ay dadagitin. Amen. Hallelujah. So ngayon, nagpatuloy ako at nakita ko na si Noah ay napili ng Diyos. Napagpala ka sa pakikinig at panonood ng programa, kaya pagpalain mo rin ang ministeryo upang lalong lumawak at maraming tao din ang mapagpala kagaya mo. Bangko de Oro, Greg Durante Ministries, 219-800-6784. It is always great day to live with Jesus. Ang Greg Durante Ministries ay nangangailangan ng pinansyal na suporta sa mga partners na katulad po ninyo upang maihatid at mas mapalawak ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya sa inyong kaloob na 1,000 pesos, bilang pasasalamat, kayo po ay aming padadalhan ng Prosperity Purse. Kaya ang inyo pong ambag ay malaki ang magagawa sapagkat bawat isang kaluluwa na makakarinig ng mabuting balita ay mapapagpala, makakalaya at makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa dami ng tao sa ibabaw ng lupa, ang sabi ng Biblia, and Noah found grace in the sight of God. At iniligtas ni Noah ang kanyang pamilya. If you believe God, ang sabi ng 16:31 ng Acts, believe God, you and your household will be saved. Basta paniwalaan mo na ikaw, tatay at nanay na sumampalataya kay Jesus, buong angkan mo ay maliligtas. Huwag mo nang tingnan kung ano ang kanilang pinaggagawa. Paniwalaan mo na ang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, maliligtas ang buo niyang bahay at pamilya.
Wag ka nang kung ano-anong pinagkakaabalahan pa. Basta sabihin mo, ligtas ang mga mahal ko sa buhay, ligtas ang buo kong pamilya, maglilingkod ang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Lalapit ka sa akin, Panginoon. Pastor, bakit po kaya hindi ma-born again ang aking mga mahal sa buhay? Basahin mo ang 16:31. Believe. Sino ang kausap? Yung jail guard. Believe on the Lord Jesus Christ. On the Lord Jesus Christ. Ano po ang kaibahan ng in at on? Saan ang sa loob at saan ang sa labas? So, ang sa loob ay in, ang sa labas ay on. Meron pong ibig sabihin yan. Because Jesus is the rock. So, when you lay the foundation, make sure that that is the rock. Jesus is the rock. Hindi ninyo naintindihan. So, when you believe on Jesus, you are standing on solid ground. Kahit anong mangyari, magka-tsunami man, magkalindulan man, hindi ka matitinag. Why? Because you believe and you are believing, you are standing on the rock. Jesus Christ. Hello? And thou shalt be saved. Kaya sa ang bahayan lamang, pamilya lamang ni Noah ang naligtas. Kaya ikaw at ang iyong pamilya ay ligtas. Kausap ko ang isang napakahusay na theologian. Galing kami sa isang gawain. At sa tuwing kami ay magtitipon sa Council of Bishop, laging ang pagtingin niya sa akin ay ganun lang siguro. At kami magkasama sa elevator, hindi ko makalimutan yung kanyang sinabi. Alam niyo mga bishop, ang lahat ng maraming lingkod ng Diyos, ang kanilang karunong ay serendipity. Ang akala niya, hindi ko alam yung malalim na salitang yun. Serendipity is hunch. Akala, hindi batay sa katotohanan. Ngumiti lang ako. Ngayon may sakit na siya. Dahil siya theologian, pero wala sa kanya ang banal na espiritu. Ako'y naaawa. At siya'y pinanawa ng pag-asa at tapang. Dahil laging tandaan mo, ang banal na espiritu ang dapat nating kasama araw at gabi at nasa gayon tayo'y laging malakas dito. If you are strong internally, walang makasisira sa iyo, walang makatatalo sa iyo. Ikaw ay magpapatuloy na iyong ipagsabi and you will prophesy to the wind that Jesus is the Messiah, the Son of the living God. Believe on the Lord Jesus Christ. And you believe you are standing on solid ground. I will never lay any foundation, but that which is laid, and that foundation is Jesus Christ. Hallelujah. Hindi pwedeng hindi ka makalaya sa sakit, hindi pwedeng hindi ka makalaya sa kahirapan, hindi pwedeng lagi kang walang hanap buhay. Sa pangalan ni Jesus, I declare na ngayon ang iyong gabi. The glory of the Lord shall cover the 7,641 islands. Hindi pa nangyayari sa buong kasaysayan ng sangsinukob, pero I now prophesy that the glory of the knowledge of the Lord shall cover the 7,641 islands of the Philippines. At ang simbahan ang magtatayo ng malalaking gusali, hindi lamang ang mga taong mayaman na wala namang Diyos. Have you received this wonderful prophecy? Ang manghuhula ay nagpipredict, pero ang mangangaral nagpa-prophesy. Prediction is different from prophesying because prophesying is declaring what will happen surely. Amen. And you are sure to experience the goodness of the Lord in the land of the living. Ang atin pong pagpapala ay hindi sa langit natin mararanasan. Ang lahat ng kabutihan ng Diyos ay mararanasan natin sa ibabaw ng lupa habang tayo buhay. For surely I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Hindi sinabing in the land of the dead.
Ang sabi, in the land of the living. Kaya mararanasan ninyo yung inyong katyagaan at pagpapatuloy na pagdalo sa revival. Mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Fortune will be restored back to all of you in the name of Jesus. Lahat ng nawala sa pangalan ni Jesus, ibabalik ng 7 doble. Orada, hiyaralada ka, higit na mas maganda kaysa nawala. Oh, I'm always excited. Lagi po akong excited. At kanina, nakatulog ako. Nung magising ako, hindi ito alam ng aking asawa. Aba, yung 2 kong talampakan, parang naging simento. Ang tigas. Sabi ko, ano ito? Ano ito? At minasahe ko agad. Laging tandaan mo po, kaya namamanhid ang iyong mga daliri dahil dito umiikot ang iyong dugo. Kaya iyong pipisil-pisilin. Hindi ka na pupunta sa masahihan, ikaw na ang pipisil at sabihin mo, napakaganda ng aking kuko, hindi pa ako naghinuko. Napakaganda ng aking mga daliri, magpupuri ka sa Diyos. Arang susunod na iyong hahagurin ay ang iyong paa, yung mga daliri sa paa, at hinagod ko ng hinagod at nawala yung paninigas, at ako'y nakahalundag at ako ay nakapagpatuloy. Pero kung tatanungin mo ang walang karanasan sa Diyos, sasabihin ang kung ano-anong akala, reresitahan ka na uminom ka ng ganitong vinegar. Kapatid, Jesus is the greatest physician. Jesus is the greatest healer. He is the greatest healer. He is the greatest physician. He is the greatest provider. Pag sinabing greatest, walang katulad. Pag sinabing greatest, mambihira at nag-iisa, natutusto sa lahat ng ating pangangailangan. Jesus ang kanyang pangalan. Jesu Kristo ng Nazaret. Oh, purihin ng Panginoon. Alam mo, may mga pagkakataon na lumalabo ang aking mata. Pero hindi ko ipinapatutuo. At kahapon ang usapan ng isang segment ng telebisyon ay tungkol sa sakit na dala ng asukal. Tingnan mo ang iyong katabi. Ilang kilong asukal ang kinakain mo sa maghapon. Sa asukal galing daw ang maraming sakit. Hindi ninyo narinig. Dahil napakaganda, halo-halo asukal. Tapos, taho, asukal. Hindi naman asukal, pastor Syrup. Saan galing yung syrup? Sa asukal. At ang kanin, puro asukal. Ang baboy, mas matindi ang asukal ng baboy. Pero, sabihin mo sa iyong katabi, mahilig ka sa baboy. Ngayon, hindi po natin pinag-uusapan ng pagkain. Ang pinag-uusapan po natin asukal. Kaya kailangang iiwas mo ang iyong sarili sa matatamis. Amen? Nung araw, basta ice cream, chocolate, walang mauuna sa akin. Pero ngayon, sige, mag-unahan na kayo. Ang masobra, yun lang ang titikman ko. Hello? Kaya nais kong ipaunawa sa iyo, lagi kang puspos ng Espiritu para bago ka kumain, ikay magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. At pag matapos kang kumain at kung ano ang naramdaman mo, sabihin mo, Panginoon, inalis mo na ang mga lason sa aking pagkain at inumin dahil ako'y nagpasalamat bago kumain at uminom. So idideklara mo kung ano ang nasa salita ng Diyos. Kaya't mawawala ang iyong panlalabo ng mata at mahahalinhan ng pagliliwanag sapagkat ipinapahayag mo ang katotohanan. Kaya ngayon, nais kong iyong maunawa ang mabuti na ikaw
ay gusto ng Diyos na masagana. Pero bababalaan kita. Pag ikay masagana na, huwag mong ipagyayabang na matalino ka kaya ikay naging mayaman. Babala. May babala po. Sa Deuteronomy 8 verse 10. Umpisahan natin sa verse 7. At ang sabi po doon, For the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks, of water, of fountains in depths, that spring out of valleys and hills. Kaya ang sabi po niya at babala niya sa mga Israelita, ano po ang sabi sa verse 10? At ang sabi po doon, Biyaya, himala at pagpapala tuwing araw ng Biyernes ang ating Night of Revival sa ganap na alas 7 ng gabi dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Sama-sama nating saluhin at damahin ang presensya ng Diyos at siya'y nagpapagaling gumagawa ng himala sa kapanahonang ito. Tara na, halina at patuloy nating ipahayag si Jesus ay Diyos, si Jesus ay tapat at napakabuti. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.greggorante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggorante.com. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Verse 11. Beware that thou forget not. So, iyo pong in-circle yung word na beware. Babala, mag-ingat kayo na makalimutan ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgments and His statutes which I command thee this day. So dito pansinin po natin, the command is to love God and to love our neighbor. The judgment is to love your enemies. Do good to those who despitefully use you. Pray for those who curse you. And then, ano po ang sabi? At ang mga tuntunin, how shall you love those who hate you? Dalhan mo sila ng masarap na pagkain. Umiiyak ang isang kapatid at maaaring mapakinggan niya ito sa ating website from Toronto. Ating gabi, madaling araw na kanina. At umiiyak siya dahil siya ay ako ang spiritual father niya nung nasa Pilipinas siya at sila ay ilang magkakamag-anak na nasa Canada. At siya umiiyak dahil bakit daw ganon? Yung ginagawa niya ng kabutihan ang laging siya ay ipinahihiya. Tingnan mo ang iyong katabi, may karanasan ka bang katulad niya? Lagi siyang ipinahihiya. Sabi niya, ako ang nagdadala lagi ng pagkain dahil siya ay balo. Itutuloy ko ba ang pagdadala ng pagkain kahit ako ipinahihiya at siya'y humagulhol? Sabi ko, ituloy mo lang, pakainin mo lang ng pakainin.
kahit ikay ipinahihiya ng ipinahihiya. Sapagkat laging tandaan mo, ikay magagalak sa paggawa ng kabutihan. At huwag mong titingnan kung naiintindihan niya yung ginagawa mo, huwag. It's not our business to know whether they receive with gratefulness yung ating kabutihan. Huwag mong titingnan yun. Ang mahalaga, ikaw ay nakagawa ng kabutihan at tumingala ka sa langit at sabihin mo, salamat po sa pamamagitan mo nagawa ko yung iyong iniutos sa akin. It's Him all the way through. Tanging siya lamang po. Kaya nga sa verse 17 may babala uli. Ano ang sabi sa 17? And thou say in thine heart, my power in the might of mine hand hath gotten me this wealth. Kapatid, nais kong ipaunawa sa iyo, the gospel of prosperity that will result into riches and wealth and true success. It will not come to us through our own power. It will not be that way. It's always by the anointing. Amen po ba? At maintindihan mo na kapag ikay mayamang-mayaman na, dumalangin si David sa Psalm 72, kayo na ang magbasa, dumalangin siya na ang akin pong anak na si Solomon na tatayo bilang hari. Gawin mo po siya na mapagmahal sa mahirap, matulungin sa mga dukha, at panigan ang mga inaapi. Hello. Yan nais kong ipaunawa sa iyo, riches and wealth will come to you if you will use it in a manner that is praiseworthy in the sight of God. Kailangan gamitin mo yung yamang ibibigay sa iyo ng Diyos para sa pagtulong sa dukha, pagtulong sa kapuspalad, at pagtulong sa mga inaapi. At kapag ang matulungin sa dukha ay nagkasakit, hindi siya tatagal sa banig ng karamdaman, ibabangon siya ng Diyos. At laging aalalahanin ng Diyos ang lahat ng mga naitulong sa dukha. Kaya ngayong sandaling ito, bless the Lord. Bless the Lord by using the wealth that He has given you. Kaya ngayon, ikaw ay mamanata sa Diyos na itong itinakda mong yaman sa akin, ako'y nangangako, ako'y namamanata at isinusumpa ko na bawat piso, bawat dolyar o namang denominasyon ay gagamitin ko sa pagpaparangal at pagluwalhati sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. At yun po ang paulit-ulit kong sinasabi sa Diyos araw-araw. Bless me indeed, enlarge my territory, and let your hand be with me that it may not cause harm. Kaya kapatid, yung iba galit sa prosperity, sa gospel of prosperity, dahil baka daw mawalay sa Diyos ang isang mayaman. Totoo po na pag hindi ka naging maalam sa Diyos, kaya nga ang sabi ko sa inyo sa panimula pa lang, kung hindi ka maalam ngayon, pagdating ng yaman, hindi ka rin mag-aalam sa Diyos. Sa pagtatapos, if you are faithful in small things, God will give you greater things. If you are faithful in what is not your own, God will give you what belongs to you. Kaya kapatid, bless the Lord by using His given well through you. So get in order to receive. Receive in order to give. And give in order to get. Manalangin po tayo. O Diyos aming Ama, dakil at napakabuti. Sa iyo lahat galing. At sa iyo namin ibabalik. Lahat ng pagpapala ay aming gugugulin at gagamitin para sa pagpaparangal sa iyo. Kaya narinig mo ang boses ng bawat isa na namanata, sumumpa at nangakot na nindigan. Lahat ng biyaya at pagpapala ay gagamitin namin sa pagpaparangal sa iyo. Sa iyo ang parangal, papuri at luwalhati sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng may hining ay sumigaw ng amen. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin
at pinansyal na suporta sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga. Bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Purihin ng Diyos, tunay po na napakabuti ng ating Panginoon at natapos na naman ang isang serye ng mensahe dito sa palatuntunan itong Great Day to Live. At kung ikaw ay hindi pa ligtas at ngayon lamang ang kauna-unahang pagkakataon na nakarinig ka ng mensahe ng mabuting balita, ikaw ay aking inaanyayahan at hinahamon na isuko mo ang iyong buhay at personal na tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Sundin mo ang panalangin ito. Hesukristo, sinusuko ko ang aking buhay at tinatanggap kitang sarili kong tagapagligtas, Panginoon at Diyos, at puspusin mo ako ng iyong Espiritu. Salamat sa kaligtasan at salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. At kung sino man ang may sakit, kung kayo ay hindi nawawalan ng migraine, sa pangalan ni Jesus, ginagapos ko ang generational curses at pinawawalan ng bisa ito at magkaroon ka ng dagling kagalingan at maging sa iyong mga mata. Sa pangalan ni Jesus, lahat ito ay hipuin ng Panginoon at magkaroon ka ng kagalingan right now in the mighty precious name of Jesus. I declare your healing from any kidney problem in the name of Jesus. Receive your healing in the mighty precious name of Jesus. I gave the Father the honor and the glory in Jesus Christ's name. Ang palatuntunan pong ito ay nagpapatuloy dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa awa, biyaya at habag ng Diyos, at dahil sa mga lalaki at babae na hinihipo ng Panginoon ang puso para sila ay maging daluyan ng pinansyal na pagtustos para ang palatuntunan ito ay magtuloy-tuloy at ang katibayan na ito ay kinakasihan ng kabutihan ng Diyos. Over 31 years po na tayo ay nasa himpapawid sa radyo at telebisyon. So I challenge you and I pray that you will have an instant obedience so that all of heaven will be activated on your life or in your life. O Diyos, dakila't napakabuti ang lahat ng nagpasya na maging financial partner ng ministeryong ito. Hinihiling ko ang buong kalangitan at subaybayan mo ang kanilang buhay at hayaan na dumaloy ang kanilang ipagkakaloob na bumuwelta sa kanila ng pabalik ng 100 doble sa pangalan ni Jesus. So, i-text po ninyo ako sa ating text line at padala ninyo ako ng email. And then ako po ay tutugon agad sa inyo at kung ano man ang inyong karagdagang prayer request, ito po ay ating idadalangin. Mapagpala po kayo ng Diyos at tuloy-tuloy subaybayan ang palatuntunan ito sa himpilang ito at idalangin natin na mailunsad ang marami pang himpilan sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Magkaroon tayo ng iba pang local television channel na dalhin natin ang mabuting balita. Sa iyo, Ama, ang kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen.